pinakamamahal na nagbigay kulay sa madaling na mundo. Si Sir Obet. At kami ay tuwang-tuwa na pamilya niya. Sobrang tuwang-tuwa kami nang nalaman namin na may babae na nagbigay kulay, nagbigay ilaw. At iyon po, ang huling nagsasalita, si Ma'am Steph Poblete. Ano gagawin natin ulit? Saglit lang. Saglit lang daw. May commercial pa. Okay. May isang story pa daw. Ito istorya. Medyo konting ano lang na nakita ko kung gaano nakasal si Robert talaga. Magsabi kayo lahat ng totoo. Nung naiinlog ako dun sa asawa kong baboy na nadiabetes. Hindi ko malaman kung saan ko lalagay sa ko. Makita ko yung buhon ng bahay nila. Talagang inlog ako eh. Di ba? Yun. Ito na yun. Talaga. Doon ko nakita kung gaano siya kasaya. Sobra. Please review na. Diba? Sir Apollo talaga. Ito na po ang aking pinakamamahal. Ang pinananalang ko na ngayon isa na buntis siya. Halika na, manugang. Love story lang ang isishare na huwag yung mga nalubog ka sa utang. Pati na naman hiram mo yung puntas eh. Pambayad sa ospital. Sige na ikaw na. Ako po si Stephanie. Ako po yung partner ni Obet. Umpisahan ko na lang kung paano kami nagkakilala ni Obet. Matagal na po kami magkakilala ni Obet. We were batchmates po kasi in college po sa PNU Manila. At unang beses ko pong nakita si Obet, hindi pa kami magkakilala noon. Unang beses ko lang siya nakita nung sumali nga siya ng Mr. PNU. Hindi po sa akin noon. Actually, hindi niya ako fan. Pero nabigani ako doon sa niya, pag-ilim niya ha, nag-spaghetti siya doon. Nag-8-8. So, doon nanalo talaga siya, best in talent pa siya. Nanalo na siya Mr. PNU, best in talent pa siya. Nag-8-8 siya doon, kahit hindi siya magaling sa bayan. Pero hindi pa kami magkakilala. Pero siya, kilala ko na. Kasi medyo, kilala siya sa school dahil nga nanalo siya Mr. PNU. Ako, nobody lang ako noon. Then, nagkakilala kami dahil kay Mike. Kaibigan ko kasi si Michael Cabañas. So, yun, doon kami nagkakilala. Best friend ko yung wife ni Mike. Kaya nasa New Zealand na nga. So, nung mga nasa mid-20s kami, may something na kami ni Obet. Nagtidate na kami noon, 2009-2010. So yun, nagkapit-bahay lang kami kasi si Obet nasa CAA National High School, ako nasa Southville International School. Nagtiteach ako doon. Actually, teacher ako siya mag-grad profession. So nung after pandemic, nag-take ako ng caregiving. Kasi gusto kong, pag magka ako ng ibang bansa, maliban sa pagiging teacher, gusto kong may iba pa akong alam na skill. So nag-caregiving ako at doon ko nga nakilala si Sir Nazar kanina yung kumanta ng Lawin ba yun? Ayun, at naging kaibigan niya namin ni Obet, si Sir Naz. Medyo nagugulan ako sa nakikil ko ngayon. Nanulungkot kasi talaga ako. Anyway, sige, ayun. Dating kami 2009, 2010. Pero hindi kami ganun kasi seryoso kasi nga bata pa nga kami. At masaya lang ako pagkasama ko siya. Kasi alam niyo naman, di ba, yung personality ng Obet, masayahin talaga siya, napapatawa niya ako. Kasi magkaiba kami ng personality. Si Obet, extrovert, ako introvert naman. Kung nasasakyan naman niya yung pagiging tahimik ko, napapatawa niya pa din ako. Napapasaya, saka mahilig siya magpakain. Pakain siya, pakain ng pagkain sa mga kanal. Malinaw. So, 2010, lumipat na ako ng school. So, from Southwood International School, lumipat ako ng Colegio San Agustin sa Makati. So, nag-teach ako doon. Mas matagal ako nag-teach doon, high school. Malayo yung, yung course ko sa kanya, Southside. Nag-teach ako ng Social Studies sa Economics sa high school. Colegio San Agustin sa Makati. So, yun, lalo kaming nagkahiwalay. Tapos,
last na date namin 2010, masaya naman kami. Yun nga lang, for some reason, bigla ko lang naisip, ayoko nang sumama sa kanya, yung makipag-date. Kasi meron ako napupuso ang iba, though hindi naman naging kami. So, hindi pa uso yung salitang ghosting, ginawa ko na yun sa kanya. So, ginost ko siya, walang paliwanag. Kaya takot ako siya, bakit bigla na lang hindi ako nag-reply sa kanya, hindi ko sinasagot yung mga, pag kinokontak niya ako. Hindi naman din kami talaga seryoso sa isa't isa, kasi hindi ko alam 2009, 2010. Alam ko naman maliban sa akin ng iba. So, sumasama lang talaga ako nakikipag-date. Saka minsan naman hindi lang naman ako magsama, dami kami. Kasama namin sina Mike Cabanas nga, kasi nga kaibigan ko abi naman. Hanggang 2010, yun na yung huling beses na nakipag-date ako sa kanya at di na ako nakipagkita. Nagtango talaga ako, iniwasan ko siya. So, dati kasi sinusundo niya ako sa Dunggalo. Baklaran lang siya ako sa Dunggalo lang ako. Umuwi ako ng late. Kasi baka nga matimingan niya ako sa bahay. So, yun. Siguro hindi naman niya ako talagang pinagtsagaan habulin talaga nung panahon yun. Ang dami nangyari sa buhay niya. More than 13 years na nawalay kami sa isa't isa. Kasi nakita ulit kami after more than 13 years. 2010 muli kami nakita, kita kami last year. So more than 13 years na nawalay kami sa isa't isa, ang daming nangyari sa buhay ko. Ang dami din nangyari sa buhay niya. Di ba nga, nakasal, nagkaanak siya. Ako, yung 13 years, more than 13 years na yun, single ako. Kasi by choice. Kung gugustuhin ko naman, dapat matagal na akong tali. Pero choice ko nga na hindi kasi nag-focus na ako sa work ko, sa sarili ko. Tapos nag-support pa ako sa mother ko at saka sa kapatid ko na nasa college yung mga panahon yun. So doon ako nag-focus sa kanila. Ayun, so after more than 13 years, 2024, wala akong anong kay Obi talaga. Kasi binlock ko nga pala siya. Hindi pa naman gusto yung yung Facebook no. May Facebook na kahit hindi pa uso, wala pang. Hindi, nag-Facebook naman. Pero wala pang smartphone noon. So, binlock ko siya. Hindi ako galit, basta ayoko na lang talaga. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yun. Wala akong galit sa kanya, hindi kami nag-away, basta ayoko na lang talaga. Siguro nga dahil bata pa nga ako noon, nasa mid-20s lang ako noon. So yun, 2024, early phase of 2024, kinontak niya ako, inadyan ko na ako. At taka-taka ako, paano niya ako nakilala? Kasi yung Facebook ko, bagong Facebook to yung una kong Facebook, na-unlock siya doon. Ngayon, itong bagong Facebook ko kasi, malinis ito. Kasi hindi ako nag-a-add ng mga taong toxic. Kasi nag-eleksyon. Kaya ako gumawa ng bagong Facebook kasi naumay ako sa mga post ng mga about politics. So, yan, gumawa ako ng bagong Facebook. At ang pangalan ko doon talaga, ayun nga lang, yung Japanese character, katakana. Tapos yung profile picture ko doon, karamihan aso. Tapos yung mukha ko doon, mata ko lang nakalabas kasi nga naka-face mask nga ako. Kaya hindi ko pati na nalaman paano niya kilala niya ako noon, sa mata daw. At hinanap niya talaga ako sa mga comment. Nakita niya ako kay Mike Cabanas. So, inassume niya na ako yun. Tama naman siya. Hinad niya ako, tapos nag-chat siya kagad sa akin. Hindi ko pinapansin. Sinisin ko lang siya. After 2 months, doon ko lang siya talaga kinausap. Kaya sabi niya, ikaw, snob ka, no? Hindi ko namamansin. Ginagal niya ako. So, after 2 months, kinausap ko siya. Sinubukan ko lang, kumusta? Nangungulit kasi siya. Tapos hindi man lang siya nagtatanong kung married na ako. Kasi matanda na po ako 41 na si Ovid, ako 40. No, last year naman, 39 lang naman. 39 pa naman ako ng mga panahon yun. So, yun. Nagkaano siya kagad. Mamadali siyang yayain ako na lumabas kami. Kain daw kami kahit saan ko daw gusto. Saan ko daw gusto gumala. Kaya natakataka ako, bakit nagmamadali siya? Kailan ba yung ako mo pupunta kita niya kahit hating gabi na pupuntahan kita niya. May ganun-ganun pa siya. No? Yan, nagtataka talaga ako. Saan may something sa kanya? Di ba? Kasi hindi niya sabi, hindi ko man lang tatanong kung may asawa na ako. Parang ina-assume niya kagad na single ako. Ako naman, hindi ko naman din naisip na may asawa na siya. Hindi ko alam. Sige, in-accept ko siya sa Facebook, pero hindi ko kasi chinek ang profile niya. Ganun ako lang inasado. Hindi ako inasado talaga sa kanya ng panahon yun. Inad ko lang, in-accept ko lang siya, tapos, sige, after 2 months, i-replyan ko siya. So yun, nahuli ko na lang, nag-chat muna kami, tapos nag-video call pa. Nagulat kami sa itsura ng isa't isa. Tawa kami ng tawa. Kasi syempre, ng mga mid-20s kami, maliliit pa kami, di ba? Hindi pa kami katabaan, batang-bata. Tapos, after more than 30 years, nakita namin isa't isa sa video call, agad pa kami ng tawa. Pinagtawanan namin yung itsura ng isa't isa. Kasi nga, tataba na namin, natatanda na namin tignan. Tapos ang alaala ko kasi sa kanya, yung bata pa siya, yung maganda pa yung katawan. Tapos, ganun din daw siya sa akin. May isipan yung buhok ko na yun daw inaalala niya sa akin. May kulay. Kaya taon-taon talaga kami nung nakita namin yung itsura ng isa't isa kasi laki pa naman ng tiyan niya.
Kaya isa pa yun, sabi ko, pinaghirapan niya talaga yung tiyan niya. Saka laki talaga ng itinaba niya at itinanda niya nung nakita ko siya sa video call last year. Pero hindi ko nahalata na siya. Medyo, alam mo yun, gano'n siya kalungkot. Kasi nga, feeling binata eh. Binatang-binata yung dating niya sa akin. Kaya hindi ko naisip talaga na pamilyado na siya. Nalaman ko lang na may pamilyado na siya doon sa Facebook niya, may mga bumati ng Happy Father's Day. Totoo ko lang ang Happy Father's Day, akala ko lang, joke. Kaya ang dami. Tapos parang mga teacher naman itong, hindi naman mag-joke itong mga to, di ba? So, sinet ko yung pictures. So, doon ko nakita, may anak. So, yun, doon pinonfront ko siya. Sabi ko, may asawa at anak na pala siya. Kasi hindi ko muna siya kinubo nun. Lungkot na lungkot siya, naiyak doon talaga siya nun. Kasi sabi niya, masyado na siyang malungkot. Dahil for the second time, nawala naman daw ako. Paumpisa pa nga lang, hindi pa nga daw kami nag-umpisa eh. Nawala naman daw ako agad. Nakonsensya naman ako. Sabi ko, hindi ko man lang pinapapakinggan yung side niya. Baka kasi may gusto siya ipaliwanag sa akin. So, yun, nilalit ko siya. Sabi ko, kailangan ng pausap, nandiyon lang ako. Kasi sa lahat kami yung magkakilala. So, siguro deserve niya mapakinggan din. Yun, pinakinggan ko siya. Kaya pa gusto niya akong makita agad, personal. Kasi gusto niya ikwento yung nangyari sa kanya, personally. Hindi sa chat, hindi sa video call lang. Gusto niya personal. Kaya gusto niya lumabas kami at makapag-usap. Yun naman, nakwento naman niya talaga sa akin lahat. So, lahat ng pain, struggles niya, na-absorb ko lahat yun. Nakinig lang talaga ako sa kanyang maigi. Kasi yun yung kailangan niya ng mga panahon yun. Kailangan niya ng makikinig sa kanya. So, yung experience niya, about yung pain na struggle niya, na-witness niya yun ng mga unang taon na talagang nag-uumpisa pa lang yung niya, di ba, yung problem niya. Ako naman, latter part na, 2024, last year lang. Pero ibig sabihin, 2024 na, dadun pa din yung pain niya. At naghahanap pa din siya ng dadamay sa kanya. At ako nga yung nag-provide sa kanya noon. Tapos sinusubukan niya, sabi niya, total naman, pareho kami single na din siya, ako single din. Pinukulit niya ako, what if subukan namin, baka kami daw talaga pa sa isa't isa. Kasi nga, di ba, after more than 13 years, pinagtagpo na uli kami ng Diyos. Para sa kanya, Diyos daw ang nagpatagpo sa aming dalawa. Hesitant ako na muna kasi nga yung image niya ni Obed sa akin, na yung nababaero, gano'n yung tingin ko sa kanya kasi kaya hindi ko din siya sineryoso ng mga bata-bata pa kami. Hanggang sa napatunayan naman niya, baka okay naman siya, sinusuyo niya ako. Tapos, di ba teacher ako with profession, dahil nga kumuha ko ng healthcare service na course, nag-attempt ako talaga, nag-try talaga ako mag-work sa hospital. Para nga may experience ako, kailangan kasi ng paid experience. Para kahit saan ako isa lang, pwede ako sa teaching, pwede ako sa healthcare service field. So yun, sabi ko, hindi na ako nag-teach, pahinga muna ako. Babalik naman ako sa teaching, pero hindi muna sa ngayon. Gusto ko muna pakinabangan itong pinasok ko. So, nag-hospital na setting muna ako. Naalam niya kung saan akong hospital. Lahat ng hospital sa Imus, gusto niyang itanong kung nasaan ako doon. Hindi ko kasi sinasabi. Ayoko ko muna siyang makita, hindi pa ako handa. Saka hindi ko pa feel. Kasi nga nasanay akong single sa more than 13 years. Sanay ako mag-isa. Sanay akong ginagawa lahat at kinakaya lahat na mag-isa. So yun, banda ko din, inamin ko na din sa kanya kung saan hospital. Pinupuntahan niya ako doon. Doon hindi kami nakikita. Hindi ako lumalabas ng hospital. Dinadala niya lang ako na kung ano-ano. Pagkain, usually kahit hating gabi na, nagdadala siya ng pagkain doon. Kahit anong time, iiwan niya sa guard, papangalan niya ng sa akin. Ganon talaga siya ka-sweet actually. Ganon pa na naman siya nung bata pa kami. Sweet na talaga siya dati. Actually, hanggang nung, ito na nga, last year. Napagbigyan ko siya, nagkita kami, tapos nagkamabutihan. Sige, yun na nga, naging kami na nga. 2024, June, to be exact. So, isang taon na siya binigay sa akin ng Diyos. So, June 22, 2024, naging kami na nga officially ni Obet, na meet ko na nga yung aking basher, si Mama. Yan. Basher. Yung, naging masaya naman kami. Actually, mas daming time na masaya kami. Nagmamahalan kami, nagtutulungan kami, kasi nga matanda na nga kami. Tapos, inaamin ko po, nagpapaalaga kami ni Obet sa Obigay, infertility specialist, kasi nga may edad na nga kami. Yun nga lang, iniwan ako, di ba, daya. Tapos, a week before siya nagkasakit, bumili pa kami ng mga resetang gamot para nga sa pagpapaalaga namin. May mga presyo pa nga yung mga yun. Yun nga lang, hindi na niya maiinom. Hindi niya muna ininom talaga yung kasi nga nagkasakit siya. Inuna niya muna yung mga mas kailangan niyang gamot. Kasi ito, hindi na niya tuloy yung maiinom. Nasa bahay lang nakatenga. Ay.
Yung nakakalungkot lang, kasi nga, minsan kino-question ko yung Diyos. Diba okay na ako, 13 years, more than 13 years, okay naman ako mag-isa. Inisip ko bakit binigay niya pa uli sa akin si Obet, binalik niya pa sa akin si Obet, tapos kukunin niya lang pala uli. Inisip ko na lang din, hindi ko sinisisi ang Diyos ha. Malaki yung pagmamahal at pag-galang ko sa Diyos. Alam ko, may dahilan talaga siya kung bakit nangyari ito. Iniisip ko na lang, baka talagang si Obet ay nakatadhana tagang pumanaw ngayong taon. At gusto ng Diyos, gano'n siya kalab ni God, si Obet. Gusto ng Diyos na bago siya pumanaw, sa huling taon ng buhay niya, may nagmamahal sa kanya, may someone na hindi siya iniwan. Talagang, pinahalagahan siya, inalagaan siya, hindi siya namatay ng miserable, hindi siya namatay ng mag-isa. Sa tingin ko, yun yung purpose ko sa buhay ni Obet. At sa tingin ko, kaya siya sa akin binigay, kasi alam ng Diyos na, matatag ako mag-isa, sanay ako mag-isa, so kahit tanggalin sa akin si Obet, mabubuhay ako. Alam mo yun, kaya kong ulit mag-isa. Hindi naman sumasama yung loob ko, pero lalo niya akong pinapalakas dahil nga sa nangyari nito. Yung 1 year lang namin na yun, maiksing panahon, pero ang dami na namin pinagsamahan. Saksi yung mga family namin. Yung family ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Kasi nung una, hindi talaga nila ganun katanggap si Obet kasi nga may sabit. Ako, single, dalaga, di ba? Eventually, natanggap nila at hindi lang nila basta tinanggap. Pinahalagahan, ginalang, minahal nila si Obet. Nagatinugan nilang pamilya, ang tunay na anak at kapatid. At mahal na mahal sila ni Obet, mahal na mahal din nila si Obet. Saksi kami, family ni Obet, family ko. Talagang, alam yun, saksi kami sa pagmamahal, saksi sila actually sa pagmamahala namin ni Obet. At balang lokohan yun, talagang seryoso na kami. Kaya, okay na din ako kay Obet, kasi nga, matanda na siya, at sa tingin ko, mature din naman siya. Bigat-bigat lang talaga sa loob. Sa ngayon, alam ko namang lilipasin to, nakaka-ano din ako, nakaka-move on din ako. Kaya sana lang tulungan ako ni Obet. Kasi noong huling taon ng buhay niya, tinulungan ko siya, kahit pa paano maging masaya. Sana tulungan niya din ako. Kasi alam mo yung pinasaya na niya ako Masaya naman ako dati, pero mas pinasaya niya pa ako nung naging kami, mas naging makulay yung buhay ko. Tapos bigla namang nawala siya. So, alam mo yun, hindi ko ma-describe yung sakit. Sobrang nasasaktan talaga ako. Malungkot po talaga ako ngayon. Masakit na masakit po talaga sa akin kung nangyari. Pero, yun nga, may pangako nga kami sa isa't isa, sabi sa akin ni Obet, what if, kasi ako normal, mga procedure sa ulo, normal yung mga, test ko. Si Obet na lang iniintay ko kasi nga, hindi pa siya nakakapagpa-exam nga sa ulo namin, fertility specialist. So ako normal, sabi niya, what if, hindi kita mabigyan ng anak, iiwan mo din ba ako? Or sasamahan mo pa din ba ako? Sabi ko, oo naman. Hindi naman dahilan yun, di ba? Para iwan kita. So, wala tayong anak. Okay na tayo wala naman tayong problem sa tingin ko problem sa akin yung Obet lang kasi sa tingin niya pareho kaming alpha. Okay? Pareho kaming alpha, at sabi niya sa akin, dapat sa ating dalawa may magpakumbaba at hindi niya sinabi kung sino. So, alam ko naman, anong ibig niya sabihin doon. Siyempre, siya talaga, kasi lalaki, tapos leader. Ginagalang ko pa din siya, alam niya yun. Proud na proud ako sa kanya, may paggalang ako sa kanya, kahit kailan, never ko siya talagang binastos. Mahal na mahal ko siya, kita naman niya yun, sana nagdaman niya yun. Hanggang huling hininga niya, hindi ko siya iniwan. Pinalagaan ko siya. Sana nagdaman niya, sa tingin ko naman nagdaman niya yun, kahit nung mga panahong wala na siyang malay nun. Sinamahan ko siya, nasikaso ko sa lahat. Tututusin, pwede kong hindi gawin yun kasi hindi kami kasalo, wala kaming anak. Pero ang ginawa ko yun kasi mahal na mahal ko si Obet. At mahal na mahal niya din ako. Kaya sana talaga tulungan niya lang ako. Tulungan niya lang talaga kung makamove on agad, saka maging masaya ulit. Kasi malungkot talaga ako. Kaya, bago naging kami, meron na akong nakakausap talagang iba noon. Ang term niya doon, dinimonyo na daw ako. So, yung tao yung kausap ko yun, nagkakamabutihan na kami, pinalikuran ko siya, pinili ko si Obet. Kasi siya yung nasa Pilipinas si Obet, yung tao niya nasa ibang bansa. So, si Obet pinili ko, at alam ni Obet yun. Kaya isip ko paano pala kung hindi si Obet yung pinili ko. Sana sa ibang bansa na ako ngayon. Pero hindi ko pinagsisisihan yun. Actually, agumang tawagan namin.
ayaw ni una mahal, kaso ayaw ni Obet na mahal kasi may kapag mahal, naghihiwalay. So, yun, sabi niya, agum na lang daw. Agum is Bicolano word. Ibig sabihin asawa. So, yun, agum yung tawagan namin. Alam naman ng family namin yun. So, agum, ay, naku po. Talagang ano lang talaga, nagpapakatatag lang ako kasi alam naman ni Obet na nahihirapan ako ngayon. Mga itong ba ka Hindi naman. Okay. Oo. Lulungkot lang kasi talaga ako. Kaya papasalamat ako kay Obet, salamat sa pagmamahal, kahit isang taon lang, naging makulay yung buhay ko. Saka naman, saka ay, kahit na wala na si Obet, kahit sana mapadpad, diba, family pa din tayo. Pag kailangan niya ng tulong ko, at kaya ko, huwag kayo mag-message na lumapit sa akin, magsabi kayo sa akin. Okay? Family pa din tayo, yung family ko. Mahal na mahal nila si Obet, mahal na mahal din nila kayo actually. So, huwag kayong mag-message talaga, magsabi sa amin, ha? Huwag kayong mahihiya talaga sa amin. Walang hiya. Alam ko naman yun. Hindi ito, yan. So at least, for the last time, di ba, na-experience ni Obet yun. Talagang minahal siya. Kasi ayun yung kulang sa kanya, ayun yung wala sa kanya, yun yung napagkait sa kanya. So yun yung ibinigay ko sa kanya. Hindi naman mahirap sa akin ibigay yun. Kasi siguro yun yung personality ko. Empathetic kasi akong tao, so alam ko yung feeling ng gano'n. Kahit naman hindi ko pa naman na-experience ko na masaktan na katulad na ako na-experience niya. Sige po, papasalamat na lang po talaga ako sa lahat sa pagmamahal niyo kay Obet. Sa family ko, salamat. Tinanggap niyo si Obet, minahal niyo din. Ay salamat sa pagtanggap sa akin bilang part ng family niyo. Nakalimutan ko sa pangalawang pagkikita mo, nagpakain ulit si Obet. Bili, oo nga, pero iba yun yun. Hindi pinaliwanag kung anong kinain niya. Pag sumikat tayo sa ano, nag-trending kanta. Makaltaw ka rin yun, diba? Ganyan po talaga si Mama. Alam niyo na saan nagmana si Obet. Obet, mahal na mahal kita. Kahit saan ako mapagpat, sana ingatan mo ako. Sana ikayin mo pa din ako. Mahirap lang kasi umuwi. Nagsama kami sa isang bahay kasi. Mahirap umuwi sa bahay na mag-isa na lang. Tapos lahat ng alaala niya, nasa sulok ng bahay. Kaya hindi ang nakikita ko mahal saan. Hanggang huling hininga niya, sinamahan ko siya. Nung tinutubuhan siya, hawak ko yung kamay niya. CPR siya, pinapanood ko siya kasi gusto ko ma-feel niya na hindi siya iniwan. Hindi ko siya iniwan kasi yun yung pangako namin sa isa't isa. Tatanda kami magkasama kahit wala kaming anak. Magkasama kami hanggang pagtanda. Sabi niya pa, July 10 to be exact, kumakain kami sa bahay ng kapatid ko. Doon kami nag-dinner. Sabi niya pa, tatanda kami magkasama. Hindi kami maghihiwalay, walang iwanan. At kung gusto, sabi niya sana nga daw sa pagtanda namin, siya daw, ako daw yung unang mamatay kasi ayaw niya siya yung mauuna. Ayaw niya daw kasi ako mahirapan. Naalagaan siya. At ayaw niya mahirapan ako na, ayaw niya malungkot ako kapag nauna siyang mamatay. Pero ito na ngayon nangyari, di ba? Hindi na siya tumanda. Pero sana tumanda ako. Gusto kong tumanda. Kasi tayo na, huwag naman. Kahit hindi ako, ano man ganon. Kakawin na sa akin kami magpakita ka. Hindi talaga gusto ko magpakita siya sa akin. Kasi hindi talaga eh. Kinakausap ko na nga yung siya sa hangin eh.
So yun, nalulungkot ka nga pag uwi ko ng bahay, mag-isa, ang dami niyang memories lang na dinadaanan namin. Pero kakayanin, hindi naman ito yung sitwasyon na magpapadown sa akin. Lalo pa nga niya ako pinapalakas eh. So, marami na kumbaga, masyado na ako madaling pinagdaanan para ano yun, maging mahina pa. At wala na ako hindi kakayanin. Yun, para kay Obet, saka sa family ni Obet, sana maging ano yun, peaceful na talaga lahat para sa'yo. Kasi yun lang, mahal na mahal talaga kita. Salamat tinuhaan mo ako magmahal ulit. Kasi di ba more than 13 years, ano, wala ako masyadong ano, nakikil. Hindi naman sa hindi ako marunong magmahal, no? Ano, hindi, basta hindi ako masyadong ano, showing yun. Si Obi talaga, clingy, sweet talaga siya. Mahihiya ang asuko sa pagiging sweet niya. Ganun siya ka-sweet. At yun ang mamimiss ko sa kanya. Actually, namimiss ko na talaga siya eh. Kaya gusto ko talaga magpakita siya sa akin. Hindi ako natatakot sa kanya, alam niya yan. Sana tulungan mo ako kasi malungkot talaga ako ngayon. Hindi lang halata, pero malungkot na malungkot ako at masakit na masakit talaga yung naramdaman ko ngayon. Please, tulungan mo ako. Kasi ikaw tinulungan kita. Huling taon ng buhay mo. Pinasaya kita. Alam, di ba sinabi mo sinasabi sa akin yung sana ako din. Kahit sana ako mapadpad, hindi kita makakalimutan. Yung family mo, family ko na din. Kailangan nila ng tulong ko, tutulungan ko sila. Hindi ako makakalimutan, promise yun. Kahit sana ako mapadpad. Kasi dapat pupunta kami ng ibang bansa sana. Pero hindi na nga matutupad. So, siguro ako na lang mag-isa. Yun lang po. Salamat po. Salamat po sa pagmamahal kay Obet. Kasi yung masaya po, proud po si Obet talaga sa inyo. Hindi ko pa kayo nami-meet. Kilala ko na kayo. Alam ko na. Yung dating principal, alam ko na yung kwento. Si Ma'am April, di ba? Alam ko na nag-apply ka, nagigitata ka. Inahin ni Obet sa akin. Hindi ko pa kayo nakikita. Familiar na yung pangalan nyo. Alam ko na yung kwento nyo. Sige, Ma'am Kat, diba? Special yan si Ma'am Kat. Diba? Bini Pad, Bini Obet. Yun. Nakakwento na niya. So, pag nakakakuy, siya pala yung kinakwento ni Obet. Eh, paulit-ulit siya. So, nagiging familiar sa akin. Ayun. Salamat po talaga. Ay. Thank you. Ay, tuloy ko rin yung mic.